Ano ka ba, Luciano? Nakikiliti ako dyan. Huwag mo kong halikan sa parte na yan. Huwag ka nang pakipot. Binibitin mo naman ako eh. Tigilan mo na yung kaartihan mo. Hindi ako maarte, no? Nakikiliti lang talaga ako. At isa pa, bakit man demanding mo? Hirit ka ng hirit, pero hindi mo man lang masabi kung kailan mo ako pakakasalan. Luciano, 1 taon na tayo, no? Kailan mo ba ako yayayaan mo pakasal? Wala ka ibang ginawa kundi pagsawaan itong katawan ko. Pero wala ka namang malino na plano para sa atin. Luciano, ano ba? Ano ba talagang plano mo para sa akin? Para sa atin? Papakasalan? Siguro, dapat mo nang malaman kung ano talaga ang gusto ko bago kita pakasalan, Berinda. Ano ba gusto mo para pakasalan mo ko? Ano, Luciano? Sasabihin ko sa'yo. Pero maipakikita muna ko sa'yo, Berinda. At ano naman yon, Aber? Eto. Aswang! Aswang ka! Hindi! Magandang araw, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ko sa pangalang ni Risa. May aaminin ako sa'yo. Isa akong dalagang ina. Oo, mahirap. Maraming tanong at panghuhusga. Pero tuwing umiiyak ang anak kong si Luna o kaya'y ngumingiti, nawawala ang pagod ko. Hindi madali ang pinagdadaanan ko. Pero araw-araw, pinipili kong lumaban. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Siya ang dahilan kung bakit patuloy akong bumabangon sa araw-araw. Dalagang ina ko at hindi ko yun ikinakahiya. Ngunit isang nakakakilabot na pangyayari ang dumating na siyang sumubok sa aming mag-ina. Siya ay napunta sa puder ng isang aswang. Ay, nako anak. Ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang nasa tiyan pa kita. Ngayon, ang laki mo na at ang ganda-ganda mo pa. Manang-mana ka sa akin. Kailangan ko na maghanap ng dagdag na racket. Hindi na sapat tong kinikita ko sa pananahe. Paano na lang kapag nagkasakit siya? O kapag nagsimula na siyang pumasok sa eskwela? Ayokong maranasan yung mga hirap na pinagdaanan ko. Kailangan kong kumilos. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. Sa awa ng Diyos, nakahanap din ako ng iba pang mapagkakakitaan. Bukod sa pananahi, naging serbidora rin ako sa isang karinderya malapit sa aming tinitirahan. Simula ng 2 na ang aking trabaho, madalas ay gabi na ako kung matulog. Minsan, matapos kong tapusin ang mga tahiin, saka ko palang nagagawa ang mga gawaing bahay. May mga gabing napapapikit na lang ako sa pagod habang pinapatulog si Luna. Ang bigat ng talukap ko. Pero kailangan pang tapusin to. Para sa gatas mo, anak. Kahit kami lang ng anak ko sa buhay, masaya pa rin ako dahil hindi naman ako nag-iisa, Miss Ligaya. Meron ako mga mababait na kapitbahay na laging handang tumulong sa aming mag-ina. Isa na rito si Lola Isay, ang matandang nakatira sa kabilang bahay. Para ko na siyang pangalawang ina. Nerissa! Gising ka na ba? May dala akong pagkain para sa inyo ni Luna. Nerissa! Nerissa! Ay, Lola Isay, kayo po pala. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Iha. Ay, may dala akong prutas, gulay, at gatas para kay Baby Luna. Tanggapin mo ito, Iha. Maraming salamat po. Pasensya na po. Medyo late na ako nagising eh. Napuyat po kasi ako sa pananahi at sa pagtatrabaho sa karinderya ni Aling Sisa. Ay naku, Iha. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Bata ka pa. Kailangan mo rin ng pahinga. Kailangan po, Lola Isay. Para po kay Luna. Siya lang po ang lakas ko. Alam ko, Iha.
Pero tandaan mo, nandito lang kami kung may kailangan ka. Huwag kang mahihiyang lumapit. Maraming salamat po, Lola Isay. Malaking tulong po talaga kayo ni Ate Linda sa aming mag-ina. Si Ate Linda, ang matalik kong kaibigan at anak ni Lola Isay, ay madalas ding dumadalaw sa amin ng anak ko sa inuupahan kong bahay. Isa rin siya sa mga lagi kong karamay sa lahat ng pagsubok sa buhay. Malaki ang agwat ng edad namin. Lagpas 50 anyos na siya, habang ako naman ay magti-30 anyos pa lamang. Uy, Bes! Kumusta? May dala akong pandesal. Mainit pa. Kumain ka muna at iwanan mo muna yung pananahi mo. Ate Linda, salamat. Tamang-tama. Hindi pa ako nakakapag-almusal. Ano? Hindi ka pa nag-aalmusal. Tahi ka ng tahi dyan. Wala pa palang laman ng tiyan mo. Kumain ka naman kapag may oras. Sige ka. Baka magkasakit ka niyan. Alam mo, Bes, kung nahihirapan ka, sabihin mo lang. Tutulungan kita. Kahit sa pagbabantay kay Luna. Salamat, Ate Linda. Malaking tulong ng presensya mo. Nakakagaan ng loob. Lalo na sa mga panahong pakiramdam ko. Pasan ko ang buong mundo. Kapag nandyan ka, parang gumagaan ang lahat. Parang may kaagapay akong lumalaban. Parang magkapatid na tayo. At para na rin kitang nakababatang kapatid. Kaya habang kaya ko, hindi kita pababayaan. Basta tandaan mo, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Nandito lang ako para sa'yo at kay Luna. Maraming salamat talaga, ate. Pero sa lahat ng taong bumibisita sa aming mag-ina, may isa akong hindi maintindihan ang ugali. Ang tunay kong kapatid na si Ate Berinda. Mas nakatatanda siya sa akin pero ang trato niya sa akin ay parang hindi kapatid. Masyado siyang matapobre. Lalo na't may maganda siyang trabaho at mas nakakaangat sa buhay. Isang araw, dumating siya sa bahay nang hindi man lang kumatok sa pinto. Parang Reyna kung umasta. Hello, Nerissa. Kumusta na ang tuka kong kapatid? O ano, napapagod ka na ba sa buhay mo? Gusto mo na bang isuko ang pagiging ina mo sa pamangkin kong putok sa buho? Anong ginagawa mo rito, Ate Berinda? Kung nandito ka lang para laitin at hamakin na naman ako at ang anak ko, mas mabuti pang umalis ka na lang. O bakit? Masama bang dalawin ang sarili kong kapatid? O baka naman ayaw mo lang akong makita? Hindi ka pa ba sanay sa akin? Alam mo naman na prangka lang akong tao. Sinasabi ko lang ang totoo. At hindi ba totoo namang mahirap ka at anak sa buho ang anak mo? Ano ba talagang pakay mo rito, ate? Ni hindi ka man lang nagpaalam o nagpasabi na darating ka. Bakit pa? Alam ko naman nandito ka lang. Nakakulong sa bahay na to kasamang anak mo. Bakit pa ako mag-aabalang tawagan o sabihan ka? At saka hindi lang naman ikaw ang pinuntahan ko rito kundi ang pamangkin ko. Nasaan ba siya? Gusto ko siya makita. Kahit gigil na ako, pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili ko. Nasa kwarto siya. Natutulog. Halika, sumunod ka sa akin. Pumasok kami sa kwarto kung nasaan yung anak ko. Nang makita niya ito, Ang cute talaga ng pamangkin kong hilaw kahit tulog. Sayang lang may anak ka na agad, no? Mahirap na tuloy makahanap ng matinong lalaking tatanggap sa'yo kasi disgrasyada ka. Ate Berinda, anong klaseng pananalita yan? Mahal na mahal ko ang anak ko. Ni minsan hindi ko pinagsisihan na ipinanganak at pinalaki ko siya. Wala akong pakialam kung hindi na ako makahanap ng lalaking tatanggap sa akin. Basta't kasama ko ang anak ko. Sapat na siya sa buhay ko. Bahala ka. Basta ako ayoko matulad sa'yo. Gusto ko mayaman ang mapapangasawa ko.
Hindi yung... ganito. Masakit ang mga salita niya. Pero sanay na ako. Simula pagkabata, ganyan na siya. Palagi na lang niya akong minamaliit at iniinsulto. Kahit kailan ay hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang galit niya sa akin. Kung yan ang gusto mo ate, sana matupad. Yan naman talagang gusto mo kahit nung mga bata pa tayo. Ikaw ang bida, ikaw ang laging tama, at ako ang laging kailangang umintindi. Napagod na rin akong habulin ng mga inaasahan mong hindi ko alam kung kailan ko ba natutunang akuin. Matutupad yan. Kailangan lang ng konting sakripisyo. Nagulat ako sa sinabi niya, Miss Ligaya. Hindi ko agad naintindihan kung ano ang ibig niyang iparating. Anong ibig mong sabihin ate? Anong sakripisyo? Wala. Wala yon. Nagbibiro lang ako. Huwag mong pansinin yung sinabi ko. Talaga ba? Sa paraan ng pagkakasabi mo kanina, parang hindi ka naman nagbibiro. Ano ba talagang ibig mong sabihin ate? Wala sabi eh. Sige na, alis na ako. May lakad pa ako. Ate sandali! Ano ba talagang tinutukoy mo? Ate! Wala sabi eh. Tigilan mo na ako. Babalik na lang ulit ako. Pagkaalis ni Ate Berinda, napabuntong hininga ako. Bakit ganun siya? Bakit parang ang laki ng galit niya sa akin? Samantalang nasa kanya na ang lahat. Matalino siya, may magandang trabaho, at mas maganda pa sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano bang pagkukulang ko para tatuhin niya ako ng ganun. Anak, sana hindi mo maranasan ang ganitong pakiramdam. Ang magkaroon ng kapatid na parang hindi mo kadugo. Yung kahit anong gawin mo, pakiramdam mo kulang pa rin. Yung bawat tingin at salita, may galit. Kahit hindi mo alam kung bakit, sana lumaki kang puno ng pagmamahal. Hindi ng tanong. Sana hindi mo danasin ang sakit ng pagiging palaging inaapi at kinukutya. Sa kabila ng lahat, pinili ko na lang na huwag pansinin ang mga sinasabi ni Ate Berinda. Ang mahalaga, kasama ko ang anak kong si Luna at masaya kami, kahit kaming dalawa lang. Pero ang hindi ko alam, ang galit na yun ni Ate Belinda ay magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa buhay ko. Isang pagsubok na magbabago sa lahat. Pati sa pagitan naming magkapatid. Hindi ko alam noon na ang kapatid kong si Berinda ay may itinatagong kasamaang balak. Akala ko ang pagiging matapobre niya lang ang tanging problema. Pero may nangyayari palang mas malala. Isang nakakatakot na kasunduan sa pagitan niya at ng isang taong hindi ko kilala. Ito ang mga pangyayaring hindi ko nakita. Mga lihim na usapang ni sa panaginip ay hindi ko inakalang maggagawa ng sarili kong kapatid. Sa isang malaking mansyon, naghihintay si Luzano, ang kasintahan ni Ate Berinda. Isang lalaking mukhang mayaman at kagalang-galang sa panlabas. Pero may madilim na lihim na pilit niyang ikinukubli. Maya-maya, dumating si Berinda. Tuwang-tuwa siya. Halos hindi nagkanda-ugaga sa pagmamadali. Luciano! Luciano, nandito na ako! May magandang balita ako para sa'yo! Luciano! Yuhuu! Oh, Berinda. Bakit parang nagmamadali ka? May nangyari ba? Ano ba yung magandang balita mo sa akin? Oo, Luciano. Natagpuan ko na ang matagal mo nang hinahanap. Ang perpektong alay para sa taong ito. Talaga? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Berinda? Huwag mo kong bibigyan ng maling pag-asa, Berinda. Alam mo kung ano ito kahalaga sa akin. Siguradong sigurado ako. Mahal kong Luciano. Nakita ko na siya. Ang ganda-ganda niya at ang inosente. Tamang-tama para sa iyong Panginoon. Magaling, Berinda. Very good girl.
Hindi ka talaga pumapalya. Ako pa ba? Maswerte ka sa akin dahil matalino ako, Luciano. Maparaan at handang gawin ang lahat. Kahit ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Tandaan mo, ako ang lucky charm mo. Huwag na huwag mong kalilimutan yan, Luciano. I know, Belinda. Alam kong napakaswerte ko sa'yo. Mula nang makilala kita, hindi ko na kailangan lumabas para maghanap ng pagkain. Dahil ikaw na mismo ang nagdadala nito sa akin. Lalo na tuwing dumarating ang pinakamalagang araw ng taon. Alam mo naman kung bakit ko ito kailangan, hindi ba? Bawat taon kailangan kong mag-alay na buhay na sanggol sa aking Panginoon na si Lucifer. Ito ang paraan para humaba ang aking buhay. Para manatili akong malakas at makapangyarihan. Kung hindi, unti-unti akong maghihina at mawawala ang lahat na meron ako ngayon na hindi ko hayaang mangyari. Alam ko, mahal ko. Alam na alam ko. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mahanap ang perpektong alay para sa iyo. At nahanap ko na yun. Isang sanggol na inosente. Walang kamuwang-muwang sa mundo. Malinis ang kaluluwa at sakto para sa iyong gagawing ritual, Luciano. Iyan ang gusto ko. Isang sanggol na inosenteng walang kamuwang-muwang. Sariwa, malinis at dalisay. Eksaktong hinahanap ng aking Panginoon. Ang amoy ng kawalang malay, walang kapantay. Kapag naisakatuparan natin ito, Belinda, walang makapipigil sa akin. Ako pa rin ang magiging makapangyarihang nilalang sa mundong ito. At madadagdagan na naman ang aking buhay. Huwag kang mag-alala, mahal kong Belinda. Alam mo rin ang kapalit ng ginawa mo ito, hindi ba? Ang pangako ko sa iyo, pakakasalan kita. Ang lahat ng kayamanan, ang kapangyarihan na tinatamasa ko ngayon, ay tatamasahin mo rin. Magiging reyna ka sa mansyong ito dahil yan sa pagbibigay mo sa akin ng buhay na sanggol. At ibibigay ko talaga sa iyo yun, Luciano. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang alay para sa taong ito. At pagkatapos noon, pagkakasalan mo na ako at magiging mag-asawa na tayo. Ako lang ang karapat-dapat sa tabi mo na makasama mo habang buhay. At sa oras na mangyaring ritual, ikaw ay mananatiling bata, malakas, makapangyarihan, at ako ang iyong magiging reyna. Pangako, Belinda. Basta matupad mo ang bahagi mo sa ating kasunduan. Kaya, sino ang napili mo? Kaninong sanggol ang iaalay mo sa akin? Hindi ka maniniwala, Luciano. Ang napili ko ay ang anak ng taong pinakakinamumuhian ko. Ang anak ng kapatid kong si Nerissa. Ang sanggol na yon, si Luna. Siya ang iaalay ko sa iyo, mahal kong Luciano. Ano? Ang anak ng kapatid mong si Nerissa? Isa siyang dalagang ina, hindi ba? Pero bakit ang anak niya? Kahit galit ka sa kanya, kapatid mo pa rin siya. Magkadugo kayo. At ang sanggol na yon, pamangkin mo yon. Makakaya mo ba talaga? Makakaya ng konsensya mo na nakawin ang anak ng sarili mong kapatid, Belinda? Kapatid? Ha! Kahit kailan hindi ko siya itinuring na kapatid, Luciano. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa kanya? Mula pa noong mga bata kami, palagi na lang siyang pinapaboran ng mga magulang namin. Kahit hindi naman siya maganda at lalong hindi matalino. Kahit ako ang mas maganda, kahit ako ang mas matalino, wala sa akin ang atensyon nila. Palagi kay Nerissa. Kaya simula pa noon, kinamuhian ko na siya. Sana nga hindi na lang siya ipinanganak. Sana namatay na lang siya. At ngayong ako ang mas nakakaangat. Sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay niya. At ang pagkawala ng anak niya, yan ang magiging pinakamalupit kong ganti. Pero Belinda, siguradong hahanapin ng kapatid mo ang anak niya kapag nawala yon. At ikaw, ang unang-una niyang paghihinalaan. Hindi siya maghihinala sa akin.
Sino ba naman ang mag-aakalang ang sarili niyang kapatid ang kukuha sa anak niya, hindi ba? At isa pa, mahirap lang siya. Walang koneksyon, walang laban. Madali lang siyang patahimikin. Kung talagang desidido ka na sa balak mong yan, edi mas mainam. Pero tandaan mo, Berinda, kailangan mong maging maingat. Kung anak ng kapatid mo ang ibibigay mo sa akin, hindi pwedeng may makalam. Walang sino man ang dapat makadiskubre sa ginagawa ko, kahit sino. Kaya nga kailangan ko rin ng tulong mo, Luciano. Hindi ko naman to kayang gawin mag-isa. Kailangan natin magplano. Isang plano na hindi makakahalata si Nerissa. Hindi niya dapat maramdaman na nakuha na pala natin sa kanya ang anak niya. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Kailangan ko ang tulong mo para makuha ang bata na walang aberya. Kukunin natin siya sa gabi. Habang mahimbing ang tulog ni Nerissa. At kailangan siguraduhin nating wala siyang makikita. Wala siyang kahit anong matatandaan. Madali lang yan, Berinda. Walang imposible sa kapangyarihang taglay ko. Huwag kang magkalala. Tutulungan kita. Basta mapunta lang sa akin ang sanggol na alay na sinasabi mo. Nasa ganon silang tagpo nang unti-unting nagbago ang anyo ni Luzano. Ang kanyang balat ay pumusyaw at naging kulay abo. Ang kanyang mga kukoy humaba at tumalim na parang mga patalim. Namula ang kanyang mga mata, tila naglalagablab. Mula sa kanyang noo, unti-unting sumulpot ang maliliit ngunit matutulis na sungay. Ang kanyang boses ay lumalalim, mababa, mabagsik at nakakakilabot. Kaya kong pasukin ang kahit anong bahay nang walang ingay. Kaya kong gawing mahimbing ang tulog ng kahit sino. At kaya kong kunin ang kahit anong gusto ko. Alam ko, mahal ko. Kaya nga, ikaw ang pinili ko eh. Ikaw makakapagbigay sa akin ng lahat ng gusto ko. Oh, Luciano, lahat ay gagawin ko para sa iyo. Kahit gawing kitang katulad ko? Kahit gawing kitang aswang? Oo, Luciano, payag ako. Gawin mo akong aswang kahit ano pa. Basta pakasalan mo lang ako at gawing asawa mo. At ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, Berinda. Magiging asawa kita at lahat ng kayamanan at kapangyarihang taglay ko. Magiging sa iyo rin. Basta ibigay mo sa akin ang alay na sinasabi mo, ang anak ng kapatid mo. Tungkol naman sa pagpayag mo na ikaw ay maging tulad kong aswang, darating tayo ran. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga, mapa sa akin muna ang sanggol. Hindi ka magsisisi sa ibibigay kong alay sa iyo, mahal kong Luciano. At si Nerissa? Hindi niya malalaman kung sinong kukuha sa anak niya. Nang sumunod na gabi, wala akong kaalam-alam na yun na pala ang simula ng aking bangungot. Habang mahimbing akong natutulog, may nangyayaring kahindik-hindik sa loob mismo ng inuupahan kong bahay. Hindi ko nasaksihan ang mga sandaling yun, pero ang sakit at puwang na iniwan nito sa puso ko ay mananatili habang buhay. Habang ako'y mahimbing na natutulog, kasama si Baby Luna, na payapang nakahiga sa kanyang duyan, palihim na nakapasok sa loob ng bahay ang aking kapatid na si Ate Berinda. Hindi ko alam na ang kanyang pagbisita sa akin ay isa lang panlilinlang. Isang paraan para makita kung paano niya madaling makukuha ang aking anak. Eto na. Malapit na. Sa katahimikan ng gabi, dahan-dahang pumasok sa bintana si Ate Berinda. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila sanay na sanay sa hindi paglikha ng kahit anong ingay. Bit-bit niya ang isang maliit na supot at isang piraso ng tela. Malamang para takpan ang bibig ng sanggol kung ito'y magising. Habang lumalapit siya sa duyan ni Luna, bakas sa kanyang mukha ang determinasyon.
Ngunit wala ni katiting na awa. Pasensya ka na, Nerissa. Kailangan na mawala sa iyong pinakamamahal mong anak. Hoy, Baby Luna. Magpaalam ka na sa gaga mong nanay. Dahil kahit kailan hindi na kayo magkikita. Dapat lang to sa nanay mong buwisit. Ngayon ang araw ng paniningil ko sa kanya. At ikaw ang kabayaran. Napakapayapa ng tulog ni Luna. Hindi niya alam na may nagtatangkang kumuha sa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang magaling na tiyahin, ang sarili kong kapatid, ang gagawa nito sa kanya. Dahan-dahan niyang binuhat si Luna mula sa duyan. Iniingatan na huwag magising. Ang gaan-gaan pala ng batang to. Walang kahirap-hirap ko itong nakuha mula sa boba niyang ina. Hindi ba lang ako pinagpawisan? Halika na, baby. Aalis na tayo. At sa pupuntahan mo, siguradong forever ka nang hindi magigising. At ang nanay mong tanga, magigising na lang na wala ka na sa kanya. Wala na ang pinakamamahal niyang anak. Gaya ng kung paano niya inagaw sa akin noon ang pagmamahal ni na itay at inay. Napakasakit isipin na habang ako'y natutulog ng payapa, ang aking anak ay ninanakaw mula sa akin. Ang pagtitiwala ko kay Ate Berinda ay tuluyan nang nawala sa gabing yun, kahit hindi ko pa alam ang buong katotohanan. Pagkalabas ni Berinda ng bahay, nakaabang na agad si Luzano. Ang kanyang anyo ay nakakatakot. Isang aswang na handang tumupad sa napagkasunduan nila ng kapatid ko. Nakuha mo na ba? Ibinigay ni Ate Berinda si Baby Luna sa aswang na si Luzano, Miss Ligaya. Oo, mahal ko. Narito na siya. Ang iyong alay. Tinignan ni Luzano ang sanggol at isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napakagandang sanggol. Perpektong-perpekto ito para sa ritual. Malinis, dalisay, sariwa. Ang ganitong uri ng kaluluwa, bihirang-bihira. Isang alay na karapat-dapat sa aking Panginoon. At kapalit nito, madaragdagan na naman ang aking buhay at kapangyarihan. Sa mga sandaling nakuha na ni Luzano ang anak ko, bigla siyang tinubuan ng malaking pakpak. Parang sa isang dambuhalang paniki, ngunit mas malaki at mas nakakakilabot. Unti-unti na namang nagbago ang kanyang anyo. Tila isa na siyang dambuhalang nilalang, nakahawig ng isang ibon. Salamat, Berinda. Hindi ka magsisisi sa ginawa mo. Isang napakagandang gantimpala ang naghihintay sa iyo. Magkita tayo sa mansyon. Mas susunod, mahal kong Luciano. Susunod na ako roon. At sa isang iglap, lumipad palayo si Luzano. Bit-bit ang aking anak. Ang tunog ng kanyang paglipad ay tulad ng malakas na bugso ng hangin na dumaan sa kalangitan. Ngunit walang sino man ang nakarinig. Hinabol ng tingin ni Ate Berinda si Luzano habang lumilipad sa ere. Bit-bit si Baby Luna. Isang ngiting puno ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap ko. Ang yumaman, magkaroon ng kapangyarihan, kahit pang maging asawa ng isang makapangyarihang aswang. Palihim na nakatakas si Ate Berinda. Walang sino mang nakakita sa kanya. Wala siyang iniwang bakas. Walang saksi. Tila isa siyang multo na dumaan sa gitna ng dilim. Kinabukasan, nagsimula ang araw na tila isang karaniwang umaga. Ngunit nagtapos bilang pinakamadilim na araw sa buhay ko. Luna, anak.
Napansin ko agad ang katahimikan mula sa duyan. Bigla akong kinabahan. Wala akong naririnig na iyak. Kahit anong ingay o galaw. Dali-dali akong bumangon at lumapit sa duyan. May kaba sa dibdib at nanginginig ang aking mga kamay. Luna, anak? Luna? Nasaan ang anak ko? Luna? Anak? Nagimbal ako nang makita kong wala si Luna sa kanyang duyan. Wala doon ang anak ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nanginginig ang mga kamay ko na hinawakan ang duyan. Hindi. Hindi totoo to. Luna! Luna, nasaan ang anak ko? Nawawala ang anak ko! Nagsimula akong maghanap sa buong bahay. Sa ilalim ng kama, sa kusina, sa bawat sulok. Pero wala. Wala si Luna. Anak! Nasaan ka? Anak ko! Bawat segundo ay parang isang oras. Bawat paghahanap ko ay lalo lang nagpapasakit sa akin. Parang gumuho ang buong mundo ko. Hindi! Hindi pwede to! Ang anak ko! Diyos ko! Sino kumuha ng anak ko? Umalingaw-ngaw ang iyak ko sa buong bahay. Halos madurog ang puso ko sa pagkawala ng aking anak. Luna! Anak ko! Nawawala ang anak ko! Kumahagulgol akong lumabas ng bahay. Sa daan, nakita ko ni Lola Isay at Ate Linda. Namumugto ang mga mata ko at halos hindi na ako makahinga sa sobrang iyak. Narisa, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Lola Isay, Ate Linda, si Luna. Nawawala si Luna. Narisa, kumalma ka. Anong nawawala si Luna? Ano bang nangyari? Bakit nawawala si Luna? Wala na siya, Lola. Pagkagising ko, nawala na lang si Luna sa duyan. Hinanap ko siya sa loob ng bahay pero wala talaga siya roon. Ninakaw siya. Lola Isay, Ate Linda, ninakaw ang anak ko. Ano? Ninakaw? Sinong gagawa niyan? At bakit naman si Luna ang kukunin? Paano nangyari yun, Risa? Paano nakapasok sa inuupahan mong bahay at nakuha ang anak mo? Hindi ko alam. Basta pagising ko, wala na siya. Wala na ang anak ko. Hindi ko alam kung sino kumuha sa kanya. Hindi ko alam. Narinig ng iba pang kapitbahay ang aking pag-iyak at ang balitang nawawala ang anak ko. Mabilis itong kumalat. Naging usap-usapan sa buong lugar ang pagkawala ni Luna. Pero sa kabila ng lahat, iisa lang ang laman ng isip ko. Ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Hindi ako susuko. Hinding-hindi. Lola Isay, Ate Linda, kailangan kong mahanap ang anak ko. Kailangan kong makita si Luna. Hindi ako papayag na hindi siya maibalik sa akin. Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala, Narisa, iha. Hindi rin kami papayag na hindi maibalik sa iyo si Luna. Tutulungan ka namin. Hahanapin natin ang anak mo. Oo, Bes. Hindi ka nag-iisa. Magtulungan tayo. Gagawin natin ang lahat para mahanap si Luna. Ibabalik natin sa iyo ang anak mo. Agad na kumilos sina Lola Isay at Ate Linda, Miss Ligaya. Kinausap nila ang mga kapitbahay at humingi ng tulong kung saan-saan para lang mahanap ang anak ko. Manang, nawawala po ang anak ni Nerissa. Nakita niyo po ba si Baby Luna? Kahit anong impormasyon po, malaking tulong na. Kuya,
Dahil katapat mo lang naman ang inuupahang bahay ni Narisa, may napansin ka bang kakaiba kagabi? O may nakita ka bang taong pumasok o lumabas sa bahay niya na posibleng kumuha kay Baby Luna? Ang bawat wala kong nakita ay parang patalim na tumutusok sa puso ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero kailangan kong manatiling matatag para kay Luna. Diyos ko. Tulungan niyo po kami na mahanap at makita ang anak ko. Hindi ko na po alam kung saan pa kami maghahanap. Kung sino pang lalapitan. Kayo na lang pong pag-asa ko. Kayo na lang pong makakatulong sa amin. Makiusap. Ibalik niyo po sa akin si Luna. Tila dininig naman ng Diyos ang dasal ko. Dumami ang mga kapitbahay na tumulong sa paghahanap. May mga nagtanong sa mga tindahan, sa mga tricycle driver, at sa iba pang tao sa paligid. Pero kahit isa, wala pa ring makapagsabi kung nasaan si Luna. Narisa, iha. Pasensya ka na pero wala pa rin kaming balita tungkol kay Luna. Wala talagang nakakita sa kanya. Bes, Nay, baka kailangan na talaga nating lumapit sa mga pulis. Sila ang mas may kakayahang maghanap at tumulong sa kaso ng pagkawala ni Luna. Baka may makuha silang lead. Hindi na kasi ito basta simpleng paghahanap lang. Sige, subukan natin. Kailangan nating subukan lahat ng paraan. Kahit saan, kahit kanino. Basta mahanap lang si Luna. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Kung hindi ko siya matagpuan. Kaya kinabukasan, kasama ko sina Lola Isay at Linda, nagtungo kami sa presinto ng pulisya. Umaasa kung matutulungan nila kami. Ang humarap sa amin ay si Police Chief Garcia. Siya ang pinuno ng pulisya sa aming lugar. Mukha siyang istrikto pero halatang tapat sa kanyang tungkulin. Sa paraan ng kanyang pagtayo at pagtingin, ramdam ko agad na sanay na siya sa ganitong mga kaso. At kahit kinakabahan ako, kahit nanginginig pa ang mga kamay ko, unti-unti akong nabuhayan ng loob. Chief, nakikiusap po ako. Tulungan niyo po ako, nawawala ang anak ko. Ninakaw po siya. Malakas ang hinala ko na may kumuha sa kanya. Anong pangalan mo at ano ang pangalan ng anak mong nawawala? Ilang taon na siya? At kailan mo huling nakita? Ako po si Nerissa de la Cruz. Ang anak ko po, sir. Si Baby Luna. 4 na buwan pa lang po siya. Huli ko po siyang nakita kagabi bago ako matulog. Nakahiga siya sa duyan. Pagkagising ko po kaninang umaga, wala na siya. Inagilap ko po siya sa buong bahay. Nagpatulong na rin ako sa mga kaibigan ko, sa mga kapitbahay. Pero wala po kaming natagpuan. Hindi ko alam kung saan pa po ako maghahanap. Kaya po nandito ako ngayon. Humihingi ng tulong. Tulungan niyo po ako mahanap ang anak ko, Chief. Hindi siya basta-basta mawawala. May kumuha sa kanya. May nagnakaw sa kanya. Wala man lang bang nakakitang may kumuha sa anak mo o asawa mo, mga kapitbahay mo? May narinig ka bang kakaiba kagabi? Kahit anong ingay, yabag, tunog ng sasakyan, o kahit anong hindi normal, may nakaalitan ka ba kamakailan? May kahit sinong posibleng may galit sa'yo? O may interes sa anak mo? Wala po eh. Wala po akong asawa. Isa po akong dalagang ina. At saka wala pong nakakita kahit sa mga kapitbahay ko. Wala rin po akong narinig kagabi. Kasi po dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho, napahimbing po talagang tulog ko. Ay kung ganon, ulitin ko. May nakaalitan ka ba? May kagalit ka ba na posibleng may kinalaman sa pagkawala ng anak mo? Isipin mong mabuti, Miss Nerissa. Kahit maliit na bagay. Dating kaaway, kapitbahay, kamag-anak o kaya baka ang ama ng anak mo. May galit ba siya sa iyo? Wala naman po akong kaaway, Chief.
Lahat po ng kapitbahay ko kasundo ko. Yung iba ko pong kamag-anak nasa malalayong probinsya. Kaya bihira ko na rin po silang makita. Pero wala naman po akong kaalitan o kasamaan ng loob sa kanila. Tungkol naman po sa ama ng anak ko. Kahit hindi niya ako pinanagutan, wala naman po akong galit sa kanya. At sa pagkakaalam ko, ganun din po siya. Wala rin siyang dahilan para pasakitan ako, lalo na ang anak namin. Wala nga po siyang pakialam sa amin ng anak ko eh. Mag-isa ko pong binubuhay si Baby Luna. Ako lang ang kumakayod para sa kanya. Kaya po wala talaga akong maisip na posibleng kumuha sa anak ko. May napansin ka bang kakaiba noong mga nakaraang araw? Bago nawala ang anak mo, may sumusunod ba sa'yo? May tao ba sa paligid mo na parang lagi kang pinagmamasdan? Mga taong hindi mo kilala pero kahina-hinala ang kilos. Wala rin po eh. Wala naman po ako napansin gano'n. Kung ganon, paano uusad ang kasong ito? Walang witness, walang ebidensya, walang lead. Kahit konting impormasyon man lang. Kahit anong posibleng pagkakakilanlan ng taong may motibo ay wala. Malaga kasi yan sa kasong ito. Alam kong nahihirapan ka, Miss Nerissa, sa pagkawala ng iyong anak. Pero kailangan naming may mapanghawakan. Kahit maliit na detalye na makakatulong sa investigasyon. Chief, tulungan niyo naman po ako. Wala na po akong ibang malalapitan. Ang anak ko po ang buhay ko. Kailangan ko po siyang makita. Kailangan ko po siyang mabawi. Maawa na po kayo. Tutang na loob. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Miss Nerissa. Pero sa ngayon, wala tayong gaanong ebidensya. Walang bakas ng sapilitang pagpasok sa bahay mo. Walang witness at wala ring CCTV sa lugar ninyo. May hirapan kaming kumilos ng walang direksyon. Chief, baka naman po may iba pa kayong magagawa para matulungan itong kapitbahay namin si Nerissa. Hindi lang po si Nerissa ang nababahala, Chief. Kami rin po ng nanay ko ay labis na nag-aalala. Pamilya na rin po ang turing namin kay Nerissa at napamahal na rin sa amin ang anak niya si Baby Luna. Baka po pwedeng mag-ikot ang mga pulis at tumulong sa paghahanap. Kahit maliit na hakbang lang po, malaking bagay na para sa amin. Ngunit kahit anong sabihin ni na Lola Isay at Ate Linda, tila ba nanatiling matigas ang sistema. Walang agarang aksyon. Sa ngayon ay mahirap. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para makakilos kami ng maayos. Kung walang nakakita, walang bakas, mahirap magsimula. Ang bawat salitang binibitawan ng pulis ay tila patalim na paulit-ulit na tumatarak sa puso ko. Pakiramdam ko, unti-unting nawawala ang pag-asa kong muling makita ang anak ko. So, ibig niyo pong sabihin, wala kayong magagawa? Hindi naman sa ganon. Pero sige, magpapadala kami ng mga pulis para magsagawa ng investigasyon. Pero wag po kayong umasa ng masyado. Kung walang matibay na ebidensya, magiging mahirap ang kasong ito. Lumabas kami ng presinto na mabigat ang loob. Pakiramdam ko, lalo lang akong nawalan ng pag-asa. Wala na. Wala na akong pag-asa. Hindi ko na makikita ang anak ko. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Nerissa. Hindi pa tapos ang laban. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin siya natatagpuan. Oo, Bes. May paraan pa. Hindi tayo susuko. Gagawin natin ang lahat. Mag-iikot, magtatanong. Kakatok tayo sa bawat bahay kung kinakailangan. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Kasama mo kami ni Nanay. Hahanapin natin si Baby Luna kahit saan pa siya naroon. Hahanapin natin siya. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla kong may naalala. Muling bumalik sa isipan ko ang kakaibang sinabi ni Ate Berinda bago sa umalis.
noong nagpunta siya sa inuupahan kong bahay para inisin ako. Matutupad yan. Kailangan lang ng konting sakripisyo. Sakripisyo? Ano? Anong sinabi mo, Iha? Anong sakripisyo? May naalala ka, Bes? Si Ate Belinda, ang kapatid ko. Anong tungkol dun sa impakta mong kapatid? Huwag mong sabihin, may kinalaman siya sa pagkawala ng anak mo. Tama ba si Inay, Bes? Si Ate Belinda mo? Siya ba ang posibleng kumuha kay Luna? May sinabi kasi siya sa akin. Ang sabi niya, kailangan lang ng konting sakripisyo. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin pero hindi niya ako sinagot. Una ko palang marinig yung kinabahan na ako. Hindi kaya may kinalaman yun sa pagkawala ng anak ko. Sakripisyo? Ano naman ang ibig sabihin niyan doon? Narisa, sa tingin mo ba, kaya talagang nakawin ng kapatid mo ang anak mo? Pero bakit naman niya gagawin yun? Oo, palagi kanyang minamaliit at iniinsulto. Pero kaya ba talaga niyang kunin ang isang inosenteng sanggol? Ilayo ito sa ina? Sa sarili niyang kapatid? Hindi ko alam. Pero may kakaiba sa kanya. Ang mga tingin niya, ang mga salita niya. Parang may tinatago siya. At ngayon na nawawala si Luna, hindi ko maiwasang isipin na may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ko. Ang pagdududa ko sa aking nakakatandang kapatid ay unti-unting lumalalim sa puso ko, Miss Ligaya. Ang kapatid ko, ang sarili kong kapatid, kaya niya ba talagang gawin ito sa akin? Kaya ba niyang nakawin o ilayo sa akin ang sarili niyang pamangkin? Hindi ko maintindihan. Pero bakit siya? Bakit niya gagawin to? Narisa, Iha. Huwag kang padalos-dalos. Kailangan natin ng matibay na pruweba. Wala kang ebidensya ng kapatid mo nga ang kumuha sa anak mo. Pero tama ka, Bes. May kakaiba talaga sa Ate Belinda mo. Nung nakita ko siyang lumabas sa inuupahan mong bahay, ang laki ng ngiti niya. Parang ang saya-saya niya. Hindi siya galit eh. Hindi rin nagmamadali. Parang may tinatagong kung ano. Ang pagdududa kong yun ay naging simula ng panibagong paghahanap. Hindi lang para sa nawawala kong anak, kundi para din sa katotohanan. Maaaring mas masakit ang katotohanan yon kesa sa pagkawala ni Luna. Pero handa akong harapin ito para sa anak ko. Isang araw, habang nakaupo ako sa labas ng inuupahan kong bahay at nakatingin sa kawalan, bigla akong nagulat nang makita kong papalapit sina Lola Isay at Ate Linda. Kasama rin nila ang tatlo pa naming kapitbahay, si Mang Bano, ang matandang tricycle driver na madalas kong makita sa kanto, si Juday, ang matandang tindera sa palengke na lagi kong binibilhan ng gulay, at si Kiko, ang binatilyong tambay sa aming barangay. Lola Isay, Ate Linda, anong meron? Bakit kasama niyo sila? Narisa, Iha. May balita kami. Ang mga kapitbahay natin may gustong sabihin sa iyo. Best, lumapit sila sa amin. May impormasyon daw sila tungkol sa posibleng kumuha kay Baby Luna. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Impormasyon? Posibleng kumuha? Panibagong pag-asa. Talaga? Anong nalalaman nila? Mang Bano, ikaw ang unang magkwento. Nerissa, pasensya na sa abala. Pero kasi naalala ko lang, isang gabi naghatid ako ng pasahero sa isang coffee shop. Sige po, Mang Bano. Ano pong nakita niyo? Nakita ko ang kapatid mong si Belinda. May kasama siyang lalaki. At narinig ko sila. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa anak mong si Luna. Ano? Anong pinag-uusapan nila?
Sabihin niyo po sa akin, Mang Bano. Hindi ko na narinig ang ibang detalye ng napag-usapan nila ni Risa. Basta narinig ko lang ang pangalan ni Luna. Nagmamadali na kasi ako at may susunod pa akong pasahero. Hindi pa sapat ang sinabi niyo ni Mang Bano. Patuloy pa ring lumalaki ang pagdududa ko. Pero kailangan ko pa ng mas malinaw na ebidensya. Hindi po yun sapat na ebidensya, Mang Bano. Pero maraming salamat po sa pagpunta rito at sa pagsasabi sa akin ng inyong nalalaman. Juday, ikaw na ba nang magsalita? Ay, ganito kasi yun, Risa. Nakita ko ang kapatid mong si Berinda. Ano pong tungkol sa kapatid ko, Aling Juday? Kahapon nakita ko si Berinda. Kasama niya yung lalaking sinasabi ni Bano na kasama niya sa coffee shop. May bit-bit silang sanggol. Sanggol? Oo, iha. Nang malaman kong nawawala ang anak mong si Luna at hinahanap mo siya, agad kong naisipang lumapit kina Isay. Kasi namukhaan ko ang sanggol na kasama nila. Kamukhang-kamukha ng anak mo. Ilang beses ko na rin nakita si Luna kapag napapadaan ako rito sa tapat ng inuupahan mong bahay. Madalas kasi kayong nasa labas kaya madali kong nakilala ang anak mo. Biglang nanindig ang balahibo ko, Miss Ligaya. Kamukhang kamukha ni Luna. Hindi ako nagkamali. Si Ate Berinda nga. Siya ang kumuha ng anak ko. Ang dating pagdududa ay naging malinaw na katotohanan. Ramdam ko ang galit na unti-unting kumulo sa dibdib ko. Si Ate Berinda. Siyang kumuha sa anak ko. Bes, kumalma ka muna. May isa ka pang kailangang marinig. Ikaw na ba na magkwento? Ni Risa, ganito kasi yan. Pauwi na ako noon galing sa inuman. Pero hindi pa ako lasing. Kaya sigurado ako sa nakita ko. Anong nakita mo? Sabihin mo sa akin. Nakita ko si Berinda, ang kapatid mo. Nasa labas siya ng inuupahan mong bahay. May bit-bit na sanggol. Sigurado ako, siya talaga yun. Si Luna. Siya po bang nakita niyong bitbit ng kapatid ko? Oo. At mas nakakagulat pa ni Risa. Ibinigay niya yung sanggol sa isang nakakatakot na nilalang. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Ibinigay ni Berinda ang anak mo sa isang aswang. Parang gumuho ang mundo ko. Aswang? Ibinigay ni Ate Berinda ang anak ko sa isang aswang? Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit niya magagawang ipahamak ang sarili niyang pamangkin? Aswang? Bakit? Bakit niya ibibigay ang anak ko sa aswang? Ay, Diyos ko po. Anong naisip ni Berinda at gagawin niya yon? Aswang? Sigurado ba kayo, Mang Kiko? May aswang pa ba sa panahong ito? Sigurado ko. Kitang-kita ko talaga. Isa yung aswang. Nakakakilabot yung itsura. At may narinig pa ako. Ano pa, Mang Kiko? Sabihin niyo sa akin. Narinig ko na sinabi ng aswang na iaalay daw ang sanggol. Pero hindi ko narinig ang iba pang detalye dahil nagmamadali na akong umalis. Baka kasi ako pa ang mapagbalingan kapag nakita nila ako. Ang mga salitang binitawan ni Mang Kiko ay tila kidlat na tumama sa akin. Iaalay? Ang anak ko? Iaalay sa aswang? Ang galit na naramdaman ko ay hindi pa maipaliwanag. Hindi na ito basta galit. Ito ay puot. Ang sarili kong kapatid, siya mismo ang nagbigay ng anak ko sa isang aswang upang ialay. Walang kapatawaran. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Magtutos kami ni Ate Berinda at mga aswang na yon. Kaano-ano naman ang Ate Berinda mong aswang? Sandali. Hindi kaya ano, anak? Hindi kaya yung lalaking kasama ng Ate Berinda mong aswang?
Hindi ko na rin alam ang iisipin. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang ginawa niya o ang dahilan kung bakit niya yun ginawa. Bakit? Bakit niya nagawa sa akin to? Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawang makipagsabwatan ng kapatid mo sa isang aswang. Ganun na ba siya kadesperado na pasakitan ka? Nababaliw na ba talaga siya? Pero ni Risa, iha, anong balak mong gawin? Ngayong alam mo na ang sarili mong kapatid ang kumuha sa anak mo, ano nang gagawin mo? Bes, kung ano man ang binabalak mo, hindi yan magiging madali. Lalo na't aswang ang kalaban natin. Gaganti ako. Ililigtas ko ang anak ko. Walang makakapigil sa akin. Wala akong pakialam kung may kasabot pa siyang aswang. Hindi ako natatakot. Mas mahalaga sa akin na maibalik ang anak ko. Pero Bes, aswang ang kakalabanin mo. Kung haharapin mo siya, kailangang handa ka. Paghahandaan ko ang aswang na kumuha sa anak ko. Lalo ng kapatid kong si Belinda. Maghaharap kaming dalawa. Sa mga oras na yon, hindi na ako ang dating Nerissa. Mahina at walang laban. Sa mga sandaling yon, isa na akong ina na handang gawin ang lahat para sa aking anak. Handa akong harapin ang kahit anong panganib, kahit isang aswang. Maibalik ko lang si Luna. Ito na ang simula ng aking paghihiganti. Nerissa, iha, alam kong galit ka. Pero delikado ang kalaban mo. Isang aswang. Kailangan natin ng kakampi na makakatulong para labanan ang aswang. Oo, Bes. Hindi mo yun kaya mag-isa. Mas maganda kung may tutulong sa iyo. Sino? Sinong makakatulong sa akin? Ni ang mga pulis wala silang magawa. Kanino pa ako hihingi ng tulong? Meron akong kilala, iha. Isang binata na may kakaibang kakayahan. Si Andres. Andres? Sino po si Andres? Si Andres ay isang albularyo. Pero hindi siya basta-bastang albularyo lang. Bata pa siya. Nasa 25 taong gulang pa lang. Pero bihasa na sa pakikipaglaban sa mga aswang at masasamang espiritu. Ang kanyang lolo, si Bang Leoreyo, isang dating albularyo ang nagturo sa kanya. Oo, Bes. Narinig ko na rin ang tungkol sa kanya. Marami na raw siyang natutulungan sa mga ganitong uring kaso. Biglang nagliwanag ang puso ko. Isang albularyo, isang taong may kakayahang lumaban sa aswang. Maaaring siya na ang kasagutan sa aking mga panalangin. Lola Isa, Ate Linda, samahan niyo ako sa kanya. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon na. Sige, iha. Paghanda ka, pupuntahan natin siya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad akong naghanda. Dahil bawat minuto ay mahalaga. Buhay ni Luna ang nakataya. Naglakad kami papunta sa bahay ni Andres. Medyo malayo ito. Nasa liblib na bahagi ng aming barangay. Malapit sa kakahuyan. Habang naglalakad, dama ko ang kaba. Pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Luna, anak. Darating ako. Ililigtas kita. Sana wala pang ginagawa sa'yo ang aswang na yun, baby. Huwag kang mag-alala, Bes. Mababawi mo ang anak mo. Kasama mo kami sa laban na ito ni Risa. Si Andres. Tiyak natutulungan ka niya. Kilala ko ang batang iyon. Mabait at matulungin. Kaya sigurado akong hindi niya tayo bibiguin. Nakarating kami sa bahay ni Andres. Isang maliit na bahay na yari sa kahoy. Napapalibutan ng mga halaman at malalaking puno. May kakaibang aura ang lugar. Tila ba'y puno ito ng misteryo at lihim. Andres! Andres, iho! Nandyan ka ba? Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata.
Tama si Lola Isay. Bata pa siya. Hindi tulad ng inaasahan ko sa isang albularyo. Pero ang mga mata niya, parang may malalim na karanasan. Lula Isay, Ate Linda, kayo po pala yan. Kanina ko pa kayo hinihintay. At ikaw si Nerissa, tama ba? Ako si Andres. Alam ko na kung bakit kayo narito. Nagulat ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? Tila nabasa niya ang aming iniisip. Paano mo nalaman ang pakay namin sa'yo? Ang mga espiritu ang bumubulong. Narinig ko ang iyong paghihinagpis ni Risa at ang matindi mong determinasyon. Pumasok kayo. Pumasok kami sa loob ng bahay ng albularyo. Simple lang din ang ayos nito. Ngunit kapansin-pansin ang mga kakaibang gamit na nakasabit sa dingding. Mga tuyong halaman, bote na may lamang likido, at mga lumang libro na nakalagay sa estante. Ang salarin ay ang kapatid mo at ang kasama niyang aswang. Tama ba ang nalaman ko? Oo. Ninakaw ng kapatid ko ang anak kong si Luna. Ang masaklap, ibinigay pa niya ito sa isang aswang para ialay. Kailangan ko siyang iligtas. Tulungan mo akong mabawi ang anak ko at magantihan ang mga kumuha sa kanya. Alam ko at tutulungan kita. Hindi ko hayaang may inosenteng buhay ang masayang. Lalo na kung ang kasamaan ay nagmumula sa sarili mong kadugo. Gagawin natin ang lahat para mailigtas ang anak mo at para tapusin ang kadilimang ito. Biglang bumigat ang pakiramdam ko, Miss Ligaya. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Maraming salamat, Andres. Ngayon pa lang, hindi ko na alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Huwag ka munang magpasalamat dahil wala pa naman tayong ginagawa. Pero kailangan mong maging matatag. Ang laban ito ay hindi madali. Handa ako, Andres. Gagawin ko ang lahat. Mabawi lang ulit ang anak ko. Mabuti. Ngayon, magsimula na tayo sa paghahanda. Nagbigay si Andres ng mga payo. Ipinaliwanag niya ang mga kahinaan ng aswang, ang mga bagay na kinatatakutan nila, at ang mga paraan upang labanan sila. Ang mga aswang takot sa bawang, sa asin, at sa mga dasal. Pero ako may sarili akong ginagamit na mabisang pangontra sa kanila. Itong pinulbos na palaspas at sinunog na dahon ng balingge o balinguyos. Nabisa itong pantaboy at panlaban sa mga aswang. Pero hindi sapat na meron ka lang nito. Kailangan may pananampalataya ka. Sige, lahat ng itinuro mo sa akin, lahat yan nakatatak na sa utak ko. Hindi ako uurong. Gagawin kong lahat. Kahit ikapahamak ko pa, maibalik ko lang ang anak ko. At ngayon, alam ko na hindi lang lakas ang kailangan, kundi tibay ng loob at pananalig. Ito, pinulbos na palaspas ng dahon ng balingge o balinguyos. Ilagay mo ito sa bulsa mo. At ito pa, isang benditadong krusipiyo at tubig. Itago mo ito. At huwag na huwag mong ihihiwalay sa katawan mo. Oo, Andres, naiintindihan ko. May kailangan pa ba akong gawin? Ito ang aklat ng mga dasal. Basahin mo ito. Bawat pahina ay maaaring makatulong sa iyo. Bigkasin mo ang mga dasal ng may buong pananalig. Magbisa ito bilang pangontra sa aswang. Sige, tatandaan ko yan. At higit sa lahat, Nerissa, kailangan mong maging matapang. Ang takot ang pinakamalaking kalaban mo kapag kumarap ka sa isang aswang. Kapag nakita nilang natatakot ka, lalo silang lalakas. Hindi ako matatakot, Andres. Para sa anak ko, kaya kong harapin kahit ang pinakamasamang nilalang. Yan ang Nerissa na kilala ko. Matapang at palaban. Kaya mo yan, Bes. Nandito lang kami para sa'yo. Habang naghahanda kami, dama ko ang unti-unting pagbabagong nagaganap sa sarili ko. Ang dating Nerissa, mahina at madaling umiyak, ay unti-unting nawawala. Napapalitan siya ng isang Nerissa na hitik sa lakas, tapang at pagmamahal.
para sa anak niyang kailangang iligtas. Ito na ang banal na langis. Ipahid mo ito sa balat mo bago ka lumaban. Magbibigay ito ng proteksyon sa iyo. Tatandaan ko ang lahat ng sinabi mo, Andres. Hindi ko kakalimutan ang mga yan. Kailangan nating malaman kung nasaan ang aswang. May ideya ka ba kung saan sila nagtatago? Wala eh. Hindi ko alam kung nasaan ang kapatid ko. Pati ng kakampi niyang aswang. Wala akong kahit anong ideya. Kung ganon, ako na mag-aalam. May alam akong paraan para matunton kung nasaan sila. Talaga? Kaya mong gawin yon? Itinaas ni Andres ang kanyang mga kamay, sa kamarahang kumuha ng kulay itim na pulbos mula sa isang garapon. Dahan-dahan niya itong ikinalat sa tubig na nasa palanggana. Pagkatapos, pumikit siya at nagsimulang umusal ng isang dasal. Sa bisa ng liwanag ng araw at dilim ng buwan, sa gabay ng mga ninunong bantay, isiwalat nawa ang landas ng nilalang na taglay ng kasamaan. Sa silangan o kanluran, sa ilaga o timog, dalhin sa aking paningin ang daang patungo sa kanya. Sa ngalan ng liwanag, sa lakas ng dasal, tuklasin ang kinaroroonan ng nilalang ng dilim. Maya-maya ay napangiti ang albularyo. Alam ko na kung nasaan sila. Kumuha ka ng papel at ballpen. Isulat mo ang lahat na sasabihin ko. Huwag ka mag-alala. Sasamahan din kita sa laban mo. Oo. Sige, Andres. Salamat. Luna, anak. Sandali na lang. Darating si nanay. Ililigtas kita. Pangako. Ang impormasyong nakuha ni Andres sa ginawa niyang orasyon ang naging susi. Sa tulong ng kanyang kakaibang kakayahan bilang isang albularyo, mabilis na natunto ni Andres ang posibleng pinagtataguan ng aswang. Hindi kami nag-aksaya ng panahon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Lalo na ngayong alam kong iaala yung aking anak. Hindi ako papayag na mangyari yun. Hanggang sa narating namin ang lungga ng aswang. Sigurado ka ba, Andres? Ito na ba ang lugar kung nasaan ang kapatid ko? At ang aswang na kumuha sa anak ko? Oo, Nerissa. Ramdam ko ang presensya ng masamang espiritu dito. Ito na ang lugar. Nakatayo kami sa harap ng isang malaking mansyon. Mukha itong abandonado, pero may kakaibang enerhiya na tila nanggagaling mula sa loob. Malaki at nakakatakot ang istruktura. At bawat bintana ay parang may tinatagong lihim. Kasama namin ni Andres, sina Lola Isay at Ate Linda. Handa kaming lahat sa pwedeng mangyari. Pati ang mag-ina ay tinuruan ni Andres kung paanong labanan ang mga aswang. Naku, Iha. Nakakatakot naman ang lugar na ito. Bes, handa ka na ba? Handa ka na bang harapin ang kapatid mo? Handang-handa na ako, Ate Linda. Hindi na ako makapaghintay na harapin siya. Magtutos kami. Ako, si Ate Berinda, at ang aswang na yon. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Ang mga aswang ay mapanlin lang. Sumunod kayo sa akin. Dahan-dahan kaming pumasok sa bakuran ng mansyon. Maingat ang bawat hakbang at nakikinig kami sa bawat tunog. Parang may bulong ng babala ang hangin. Saan kaya sila nagtatago? Sa pinakaloob ng mansyon. Doon nila ginagawa ang kanilang ritual. Akala siguro ng aswang na yon, malilin lang niya tayo. Pero nagkakamali siya. Diyos ko. Baka mamaya napahamak na ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Buhay pa ang anak mo ni Risa. Nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang paghinga. Bilisan natin. Baka matapos ang ritual at hindi na natin siya maabutan. Hindi naging mahirap ang pagpasok. Parang may puwersang tumutulak sa amin papasok. Marahil dahil sa pagmamahal ko kay Luna o sa kapangyarihang taglay ni Andres. Ang laki ng bahay na to. Ito na kayang tirahan ng aswang.
Ano bang pumasok sa isip ng baliw kong kapatid at sumama siya rito? Kasama ang halimaw na yon. Nakakakilabot talaga dito. Parang haunted house. Panginoon, gabayan niyo po kami sa gagawin namin. Naglalakad kami sa mahabang pasilyo, halatang matagal nang walang nakatira. Makapal ang alikabok at kumakaluskos ang sahig sa bawat hakbang namin. Biglang huminto ang paglalakad ni Andres. Narito na sila. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng demonyo sa likod ng pintong ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang sandali. Ang oras ng pagkikipagharap ko sa aking kapatid at sa aswang. Si Luna, nasa loob siya, di ba? Oo. Kaya kailangan natin maging alerto. Ihanda niyo ang mga sarili ninyo. Dahan-dahang binuksan ni Andres ang pinto, Miss Ligaya. Gumamit siya ng tigabulag upang hindi kami makita o maamoy ng aswang. Bumungad sa amin ang isang malawak na kwarto. Sa gitna nito'y naroon ang isang altar at sa itaas nito ay may malaking ribulto ng demonyo. Sa sahig ay may nakaguhit na bilog na may kakaibang simbolo, tila bahagi ng isang ritual. At sa gitna ng bilog, nakita ko si Luna, nakahiga habang may kakaibang liwanag ang bumabalot sa kanyang katawan. Luna, anak ko. Sa harap ni Luna, nakatayo ang isang nakakatakot na nilalang. Malamang yun na yung aswang nakasabwat ng magaling kong kapatid. Si Berinda naman ay nasa tabi niya. May malapad na ngiti sa labi na may hawak na isang matalim na bagay na tila punyal. Narinig din namin ang aswang na bumibigkas na mga salitang hindi ko maintindihan. Nakakakilabot ang boses nito. Parang tinig na kakabangon lang mula sa hukay. Maya-maya ay may sinabi ito na gumulantang sa akin. O aking Panginoon, inihahandog ko ang alay na ito. Isang inosenteng buhay kapalit ng kapangyarihan ng walang hanggang buhay. Napakuyom ako ng kamay. Bawat salitang binibigkas ng aswang ay tila kutsilyong tumatarak sa puso ko. Ang anak ko, iaalay niya sa demonyo. Napakawalang hiya. Mga demonyo sila. Matitikman niya ang ganti ko. Ngayon na! Sa isang iglap, lumantad na kami sa kanilang harapan. Nerissa! Nagulat si Berinda at ang aswang. Bigla silang napalingon sa amin. Puno ng pagtataka at galit ang kanilang mga mata. Paano kayo nakapasok dito? Sino kayo? Paano niyo nalaman ang lugar na ito? Mga tampalasan! Ang kapal ng mukha mo, Ate Berinda! Niloko't pinagnakawan mo ang sarili mong kapatid! At ngayon, ang sarili mong pamangkin, iaali mo sa aswang? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng kapatid ka? Hindi mo ako masisisi, Nerissa. Ikaw ang laging pinapabura ni na Itay at Inay. Ikaw ang laging may atensyon. Ngayon ako naman. Kailangan ko ng yaman. Kailangan ko ng kapangyarihan. At para mangyari yon, kailangan kong ialay sa boyfriend kong si Luciano ang iyong anak. Para pakasalan niya ako at magbuhay reyna ako sa piling niya. At dahil gusto ko makaganti sa iyo, ang anak mong ibinigay ko kay Luciano. Sa pamamagitan ng pag-aalay sa sarili mong pamangkin? Hindi ka ba nakakaramdam ng kahit katiting na konsensya? Konsensya? Ha! Wala na akong konsensya. Ang mahalaga sa ngayon ay matutupad ng pangarap ko. At si Luciano, siya ang tutupad nito. Akala ko, paglipat natin ng lugar, wala na magiging abala. Berinda, mabuti na lang at hindi sa mansyong ginawa ang ritual. Dahil madudungisan lang yon ng dugo ng mga pakialamerong ito. Mabuti na lang at dito mo naisip gawin ang ritual, Luciano. Sa mismong bahay mo. Para dito na rin sila mailibing. Kayo, wala na kayong magagawa.
Ang ritual ay malapit ang matapos. Ang sanggol na ito, akin na ito! Pagkatapos kong ialis sa aking Panginoon ang kanyang dugo, kakainin ko naman ang kanyang mga laman loob! Hindi mo siya makukuha! Babawiin ko ang anak ko! Magkakamatayan muna tayo! Hindi ka magtatagumpay, Aswang! Ang kapangyarihan ng kabutihan, ang mananaig at hindi ang kasamaan! Sa gana ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayo ka, demonyo! Bitawan mo si Luna! Nagulat ako nang makita kong bitbit na ng aswang ang anak ko, Miss Ligaya. Napakabilis na mga pangyayari. Nakahiga si Luna sa sahig pero sa isang iglap, naagaw na naman siya ng aswang. Mga hangal! Wala kayong magagawa sa akin! Ako si Luciano, ang tagapaglingkod ng Panginoong Lucifer! Belinda, kunin mo muna ang sanggol. Tatapusin ko lang ang mga gunggong na ito! Sige, Luciano. Patayin mo silang lahat. Lalo na ang puwisit kong kapatid. Hindi niyo kami mapipigilan! Umanda ka, aswang! At ikaw, Ate Belinda, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa anak ko! Subukan mo na, Risa. Tingnan natin kung sino ang mamamatay sa huli. Akmang susugurin na kami ng aswang na si Luzano. Pero pinatatag ko ang loob ko. Agad kong inilabas mula sa bulsa ang pinulbos na palaspas at sinunog na dahon ng balingge na ibinigay ni Andres. Sa isang mabilis na galaw, isinaboy ko ito sa aswang. Sa ngalan ng Diyos! Mamatay ka! Demonyo ka! Adrian, ang sakit! Ang balat ng aswang ay tila nasunog. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Si Andres naman ang sumunod na umatake. Sinabuyan niya ng benditadong tubig ang aswang. Ito ang kapangyarihan ng kabutihan! Oh! Mga buwisit kayo! Magbabayad kayo! Tila natutunaw ang balat ng aswang. Unti-unti nang nagbabago ang anyo niya at humihina. Kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Belinda. Sinubukan niyang tumakas habang bitbit ang anak kong si Luna. Hindi! Kailangan ko makatakas dito! Ngunit bago pa siya makakilos, hinarangan na siya nina Lola Isay at Linda. Saan ka pupunta, Belinda? Hindi ka makakatakas! Hindi mo mailalayo si Luna! Hindi ka makakaalis dito, Belinda! Ano na kayo? Mamamatay ng boyfriend mong aswang! Hindi! Hindi siya matatalo! Hindi! Kayo ang mamamatay, hindi siya! Kayong lahat! Baliw ka na talaga! Tingnan mo na lang, Belinda! Tingnan mo ang pagkatalo ng aswang! Ito ang kabayaran sa lahat ng kasamaan ninyo! Samantala, nagtangkapang lumaban si Luzano. Ngunit mabagal na ang kanyang mga galaw at unti-unti nang humihina ang kanyang kapangyarihan. Habang nakalupasay sa sahig ang aswang, binigkas ni Andres ang isang dasal na Latin. Isa sa mga itinuro niya sa akin, isang makapangyarihang dasal laban sa aswang. Exorcisamus te. Omnis immundos spiritus, omnis satanica protestas, omnis scorcios infernalis, adversari, omnis lehio, omnis congregatio et secta, diabolica! Sa bawat salitang binibigkas ni Andres, lalo pang nanghina si Luzano hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan at hindi na siya makagalaw. Nerissa, ikaw ang kailangan tumapos sa kanya. Gamitin mo ang binitadong krusipio. Ipaghiganti mo na ang anak mo! Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Miss Ligaya. Dumating na ang tamang oras para makaganti.
Hawak ko ang benditadong krusipilyo na sa hindi ko inaasahan ay gawa pala sa pilak. Ito ang kabayaran sa ginawa mong pagkuha sa anak ko! Itinarak ko sa dibdib ni Luzano ang matulis na parte ng benditadong krusipilyo. Hindi! Hindi! Unti-unting nanghina ang aswang hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Wala nang buhay. Ang kanyang katawan ay tila natunaw at naglaho sa hangin. Luciano, mahal ko! Sa sobrang gulat at pagkatakot, naihagis ni Ate Berinda si Luna. Mabuti na lang at mabilis si Ate Linda. Agad niyang nasalo si Luna bago pa ito bumagsak sa sahig. Luna! Ligtas na siya, Bes! Nasalo ko siya! Hindi ako papayag! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi katulad ng ginawa niyo kay Luciano! Sinubukan niyang tumakas. Tumakbo sa palabas ng kwarto, papunta sa isang malaking pinto. Akala niya, yun ang daan palabas ng abandonadong mansyon. Ang hindi niya alam, ang pintong yun ay diretsong labas ng bahay at nasa ika-4 na palapag kami. Ate Berinda! Wag! Ngunit huli na ang lahat. Nahulog si Ate Berinda mula sa mataas na palapag. Nang makita namin siya, wala na siyang buhay. Napaiyak ako. Hindi man lang kami nagkaayos. Hindi ko siya nailigtas mula sa kasamaan. Sa isip ko na lang, yun na ang kabayaran sa lahat ng kanyang ginawa. Ang kapalit ng kanyang galit at pagkamuhi sa akin. Anak ko! Luna! Ligtas ka na, anak! Niyakap ko ng mahigpit si Luna. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at muli kong nadama ang kanyang presensya. Walang kasing saya ang muling makapiling ang aking anak. Salamat sa Diyos! Salamat po! Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa tulong niyo, hindi ko muling makakapiling ang anak ko. Walang anuman, Iha. Ang mahalaga, ligtas na ang iyong anak. Masaya ako para sa iyo, Bes. Dahil naibalik na sa iyo si Baby Luna. Andres, maraming salamat. Kahit hindi ko nagamit ang lahat ng pangontra na ibinigay at itinuro mo sa akin, natalo pa rin natin ang aswang. Ang pinakamalakas na sandatan, Risa, ay yung pagmamahal mo sa iyong anak at ang iyong pananampalataya. Wala na akong mahihiling pa, Miss Ligaya. Magkasama na ulit kami ni Luna. Ipinangako ko sa kanya at sa sarili ko na hindi na kami maghihiwalay pa. Samantala, nalaman ko ang lahat tungkol kay Ate Berinda at sa nobyo niyang aswang na si Luzano nang mabasa ko ang kanyang diary. Nakita ko ito sa bag na nabitawan niya bago sa mahulog mula sa ika-4 na palapag ng lumang mansyon. Doon ko natuklasan ang lahat ng plano nila laban sa akin at sa aking anak. Kaya naman naibahagi ko ng maayos sa inyo ang kwentong ito. Sana ay may natutunan kayo sa aking pinagdaanan. Ang buhay ay puno ng pagsubok, pero bawat pagsubok may aral na matututunan. At sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay. Pero bago ako tuluyang magpaalam, may tanong ako sa inyong mga tagapakinig. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, paano niyo haharapin si Ate Berinda at ang aswang? Sana ay may mabasa akong mga kasagutan sa aking katanungan kapag napili ng Aswang Confessions ang aking kwento. At kung kagaya ko rin kayo na mahilig makinig sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi tayong updated sa mga kwento dito. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.